Ang gabi matapos ang pagpapatalsik kay Doña Stella ay dapat sana'y puno ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng penthouse, ang hangin ay naging mabigat. Habang mahimbing na natutulog ang triplets, naiwan si Bettina sa balkonahe. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, ramdam niyang presensya ni Raven na lumalapit. Ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na umahalo sa lamig ng gabi. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Raven, maingat ang boses. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na nagpapakita ng benda sa kanyang balikat. "Masyadong maingay ang isip ko, Raven," sagot ni Bettina nang hindi lumilingon. 7 taon kong pinangarap ang gabing ito, ang makita silang lahat na nagbabayad. Pero bakit pakaramdam ko may kulang pa rin? Hahawakan sana ni Raven ang balikat ni Bettina, ngunit bago pa man dumapong kanyang kamay, biglang tumunog ang lahat ng monitor sa loob ng penthouse. Ang mga alarm system ay sabay-sabay na nag-red alert. "Mom, Blake, look!" sigaw ni Asher mula sa loob. Mabilis na pumasok ang dalawa. Nakita nila si Blake na nakaharap sa kanyang main console. Ang kanyang mukha ay maputla. "May pumasok sa internal server natin. It's a high-level breach. Someone is broadcasting a restricted file and it's coming from the Bureau of Jail Management server." "Miranda," bulong ni Raven. Ang kanyang mga panga ay nagtatagpo sa galit. Sa malaking screen na sala, lumitaw ang mukha ni Miranda. Wala ng kanyang ganda, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagninga sa isang malupit na tagumpay. "Hello, Raven." "Hello, Bettina," wika ni Miranda, may kasamang nakakakilabot na tawa. "Akala niyo ba ay tapos ng laro? Akala niyo ba ay mga henyo na yan ang lahat-lahat para sa inyo?" "Shut up, Miranda. Anong kailangan mo?" bulyaw ni Raven. "Gusto ko lang ibigay ang regalo ko para sa inyong happy family," sabi ni Miranda. "Bettina, sabihin mo, alam ba ni Raven ang buong katotohanan tungkol sa mga anak mo? O baka naman si Asher at Blake lang ang tunay na rugkilyo?" Namilog ang mga mata ni Bettina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. "Stop it, Miranda. Don't you dare." "Mom?" lumingon si Asher kay Bettina. Ang kanyang matalas na utak ay kagad na nakaramdam ng panganib. "Anong sinasabi niya?" "The DNA records, Raven," patuloy ni Miranda. "Tingnan mo ang file na in-upload ko. 7 taon na nakakalipas, hindi lang isang nangyari sa hotel na yon. Bettina was framed. Yes, but she was also vulnerable. Isang bata sa 3 henyo na yan ay hindi sa'yo, Raven. At ang batang yun ang siyang pinakamatalino sa lahat." Biglang lumitaw sa screen ng isang medical document. Isang DNA test result mula sa New York. Nakasulat doon ang mga pangalan ni Asher, Blake at Connor. Sa tapat ng pangalan ni Connor, ang nakasulat ay paternity match 0%. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakasakal. Tumitingin si Raven sa document pagkatapos ay kay Connor na ngayon ay nakatayo lang sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi pagkakaintindi. "Bettina, ano to?" tanong ni Raven. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang sa tindi ng sakit. "Raven, let me explain," hagulhol ni Bettina. "Nung gabi na pinalayas mo ko, nung nasa ulan ako may nangyari. I was drugged, Raven. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang nung nanganak ako ng isa sa kanila ay iba. So hindi ko siya anak?" turo ni Raven kay Connor. "Mommy, is it true?" tanong ni Connor. Ang kanyang boses ay maliit at nanginginig. Ang batang laging may plano, ang batang laging may ngiti, ay tila gumuho sa harap nila. "Bastardo talaga ako." "No, Connor, no." Lumapit si Bettina para yakapin ang anak pero napaatras si Connor. Tumingin si Connor kay Asher at Blake. Ang kanyang mga kapatid na dati tinuturing niyang kakampi ay tila naging mga estranghero sa kanyang paningin. Si Asher ay nakatitig sa screen, tila pilit na pinoprosesong logic ng impormasyon, habang si Blake ay nakayuko, hindi makatingin. "I don't belong here," bulong ni Connor. Tumaliko siya at tumakbo patungo sa kanyang silid. Isinara niyang pinto ng malakas. "Connor!" sigaw ni Raven. Haharap sana siya kay Bettina ng may galit pero nakita niyang mukha ng babae. Ang mukha ng isang inang nadudurog. "Itong gusto mo, hindi ba, Miranda?" sigaw ni Bettina sa screen. "Ang sirain ng mga anak ko. Ang gusto ko'y mawala ang lahat sa inyo. Gaya ng ginawa niyo sa akin." Tawa na Miranda bago tuluyang maputol ang feed. Naiwan silang 4 sa sala, 4 na taong may kanya-kanyang sugat. Si Asher ay tumingin kay Raven. "Dad, what are we going to do?" Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Asher sa Raven na dad nang may tunay na pangangailangan ng gabay. Ang henyong bata ay naging isang bata na lamang. Tumingin si Raven sa pinto ng silid ni Connor. Ang kanyang puso'y nahahati.
Galit siya kay Bettina sa pagtatago ng sikreto. Pero mas nangingibabaw ang mukha ni Connor. Ang batang nag-aalaga sa kanya nung siya'y may sugat. Ang batang nagpatawa sa kanya sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Hindi ko alam kung sinong ama niya, sabi ni Raven. Ang boses ay matatag na ngayon. Pero alam ko kung sinong tatay niya at ako yun. Tumingala si Bettina, gulat sa sinabi ni Raven. Asher, Blake, pakinggan niyo ko, sabi ni Raven. Lumuhod siya para maging kapantay ng dalawang bata. Ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kung sino kasama mo sa laban. Connor is your brother. He is my son. At walang kahit na anong papel mula sa impyernong makakapagpabago nun. Ngunit sa loob ng kanyang silid, hindi narinig ni Connor ang mga salitang ito. Nakasuot siya ng kanyang jacket, dalang kanyang maliit na bag at binubuksan ng bintana ng penthouse. Sa kanyang isip, siya ang maling peraso. Sa isang perpektong puzzle at para maging masaya ang kanyang pamilya, kailangan niyang mawala. Ang gabi ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na mapagtanto ni na Raven at Bettina. Nang pinto ng silid ni Connor ay nakalak mula sa loob. Walang sumasagot sa mga tawag nila. Ang kaba sa dibdib ni Bettina ay tila isang bombang nakatakdang sumabog. Connor, baby, please open the door. Pagsusumamo ni Bettina, ang kanyang boses ay basag na sa kakaiyak. Blake, open the lock, now! Utos ni Raven. Ang kanyang mga matay nagniningas sa takot. Mabilis sinipa ni Blake ang kanyang master tablet. Bypassing done! Bumukas ang pinto, ngunit ang tanging sumalubong sa kanila ay malamig na hangin mula sa bukas na bintana ng penthouse. Ang kurtina ay sumasayaw sa hangin na tila kumakaway sa kawalan. Siya ibabaw ng kama, maayos na nakatupi ang kanyang paboritong asul na jacket at isang maliit na sticky note na may sulat kamay ng isang 7 taong gulang. I am the error in the code. I am deleting myself so the family can be perfect again. Goodbye, Mommy. Goodbye, brothers. Goodbye, Mr. Ronquillo. No! Napasigaw si Bettina at napaluhod sa sahig. Raven, ang anak ko! Ang anak ko! Hindi siya makakalayo, sabi ni Asher. Bagamat ang kanyang mga labi nanginginig sa takot. Blake, Tracy's smartwatch, ngayon din. He's smart, Asher. Iniwan niyang relo niya sa ilalim ng unan. Sagot ni Blake, ang kanyang mga daliri nanginginig sa keyboard. But wait, I can access the city's CCTV. I'm hacking into the facial recognition servers of the MMDA. Habang naghahanap ang triplet sa digital na mundo, si Raven na hindi na nagkasaya ng panahon, kinuha niyang kanyang baril at ang susi ng kanyang pinakamabilis sa sasakyan. Bettina, stay here with Asher and Blake. Bantayan yung mga feed. Utos ni Raven. Sasama ako, gate ni Bettina. No, Bettina, kailangan ka ng dalawa dito. I promise you, ibabalik kong anak natin. Anak ko si Connor, dugo man o hindi. At walang sino mang kukuha sa kanya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bettina ng isang Raven na handang pumatay at mamatay. Hindi itong bilyonaryong negosyante. Itong halimaw na nagising para protektahan ang kanyang kawan. Samantalang sa madilim at maulang iskinita ng Makati, naglalakad ang maliit na si Connor. Bitbit niyang kanyang backpack. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Pakiramdam niya isa siyang virus na kailangang burahin. Ngunit hindi niya alam, may isang itim na SUV na kanina pa nakabuntot sa kanya. Humintong sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakasuot. Isang lalaki may aura ng kapangyarihan na kasing tindi ng kay Raven. Ngunit mas madilim ang timpla. Connor, tawag na lalaki. Napatigil si Connor at tumingin sa lalaki. Who are you? I am the answer to your questions, little genius. Ngumiti ang lalaki sa ngiting kasing lamig ng yelo. I am Dante Vargas at akong iyong tunay na ama. Namilog ang mga mata ni Connor. Si Dante Vargas, ang mortal na kaaway ng mga Ronquillo sa negosyo at ang lalaki matagal nang kinatatakutan ni Bettina. Ang lalaki nag-set up ng gabi ng trahedya, 7 taon nang nakakalipas para sirain ang pagsasama ni na Raven at Bettina. You are my dad? Tanong ni Connor. Yes, at nandito ako para bawiin ka. Hindi ka nila tanggap doon, Connor. Para sa kanila, isa kang pagkakamali. Pero sa akin, ikaw ang aking tagapagmana. Bago pa makasagot si Connor, isang mabilis sa sasakyan na humarurot at huminto. Sa harap nila, nagpatalsik ng putik. Bumaba si Raven at ang kanyang baril na nakatutok agad kay Dante. Bitawan mo anak ko, Vargas! Bulyaw ni Raven. Ang kanyang balikat na may sugat at tila hindi na niya nararamdaman. Anak mo? Tumawa si Dante habang hinawakan ang balikat ni Connor. Nakalimutan mo na bang DNA results, Raven? He is my blood. He is a Vargas. Ikaw ang nang-agaw dito. Dugo lang ang meron ka, pero ako nag-alaga sa kanya. Sigaw ni Raven. Connor,
halika dito. Halika kay Dad. Nakalubog sa gitna ng dalawang naglalakihang puwersa ang maliit na bata. Tumingin si Connor kay Dante. Ang lalaki nag-aalok ng sagot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Raven. Ang lalaki sumunga ng bala para sa kanya. Ang lalaki naglinis ng sahig para sa kanya. Ang lalaking tumawag sa kanyang genius kahit nagalit ito. Dad! Tawag ni Connor kay Raven. Don't listen to him, Connor. He's a liar. Sigaw ni Dante. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit. Sa sandaling yon, hindi lang buhay ni Connor ang nakataya, kundi ang buong pundasyon ng pamilya Ronquillo Mendoza. Sa loob ng sasakyan ni Raven, nakikinig sa wiretap sina Bettina, Asher at Blake. Blake, disable the SUV's electronics now! Sigaw ni Asher sa kabilang linya. I'm on it! Shutting down the Vargas network! Sagot ni Blake, ang kanyang mga matay nagnininga sa galit. Ang digmaan hindi na lamang sa pagitan ng dalawang ama. Ito ay digmaan ng isang pamilyang pilit na binubuo laban sa isang nakaraang pilit na nambubuwag. Ang ulan ay naging isang malupit na hagupit. Nilulunod ang tunog ng bawat hininga sa eskinita. Nakatayo si Raven sa gitna ng kalsada. Ang kanyang baril ay hindi umaalis sa direksyon ni Dante Vargas. Ang kanyang sugatang balikat ay muling bumubuka. Ang dugong humahalo sa ulan ay nagpapakita ng kanyang panghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing talim ng brilyante. Blood doesn't make a father, Vargas. It's the choices we make. Sigaw ni Raven. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. And you choose to destroy an innocent woman and use a child as a pawn. Innocent? Tumawa si Dante. Hinigpitan ng hawak sa balikat ni Connor. Bettina was a delicious target, Raven. Pinanood ko kung paano mo siya tinapon sa ulan 7 taon nang nakalipas. I was the one who helped her that night, only to leave her broken and pregnant with my seed. She is mine. This child is mine. I am not yours? Biglang sigaw ni Connor. Ang kanyang maliit na boses ay malingahungaw at puno ng otoridad na hindi inasahan mula sa isang bata. I look at your eyes, Mr. Vargas. They are cold. They are empty. My dad's eyes, they are full of pain because he loves us. You don't love me. You just want a weapon? Shut up! You ungrateful brat! Akmasa nang sasampalin ni Dante si Connor na isang matalim na tunog ang narinig mula sa kanyang bulsa. What is this? Gulat na tanong ni Dante habang kinukuha ang kanyang satellite phone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang bungo na may kulay asul na mga mata. Ang signature mark ni Blake. Surprise, Vargas! Ang boses ni Blake ay narinig mula sa external speakers ng itim na SUV. Habang abala ka sa pakipag-usap, I've already drained your Swiss accounts. $40 billion gone in 60 seconds. Consider it as my abandonment fee. At ako naman, singit ng boses ni Asher. I just sent the evidence of your human trafficking and illegal organ trade to the International Criminal Court. The Interpol just issued a red notice. You're not a billionaire anymore, Vargas. You're a fugitive. Namutla si Dante. Sa isang iglap, ang imperyong kanyang pinantatakot ay gumuhos sa kamay ng dalawang batang hindi pa man lang nagbibinata. You little monsters! Bulyaw ni Dante. Binunot niya ang kanyang sariling baril at tinutok ito kay Connor. Kung hindi ko siya makukuha, walang makakakuha sa kanya. No! Sigaw ni Raven. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Raven patungo kay Connor. Bago pa man makakalabit ni Dante ang baril, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng iskinita. Bumagsak si Dante sa semento. May tama sa kanyang dikti. Sa dulo ng iskinita, nakatayo si Bettina. Hawak ang isang baril, ang kanyang mga mata ay puno ng bagsik ng isang inang hininga ng buhay. Layuan mo anak ko, Dante. Malamig na sabi ni Bettina. O ang susunod na bala ay tatama sa pagitan ng iyong mga mata. Mabilis na nakuha ni Raven si Connor at niyakap ito ng mahigpit. I'm here, Connor. I'm here. Dad is here. Humahagulhol si Connor sa dibdib ni Raven. I'm sorry, Dad. I'm sorry. I thought it was a mistake. You are the best thing that ever happened to me, Connor. Bulong ni Raven habang pumapatak ang kanyang sariling luha. You are a Ronquillo, more than anyone else in this world. Dumating ang mga pulis at Interpol. Pinaligiran si Dante Vargas na ngayon naglulupasay sa putik. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay tinapos ng pagkakaisa ng pamilyang kanyang binuwag. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa penthouse. Sugatan man si Raven,
Tumanggi siya na magpa-ospital hanggat hindi niya nasisiguro na maayos ang lahat. Nakatayo ang triplet sa gitna ng sala. Lumapit si Asher at Blake kay Connor. Walang salitang binigkas kundi isang mahigpit na yakap. Ang tatlong henyo ay muling naging buo. Connor, tawag ni Asher. The DNA doesn't matter. The code is only as good as the person who writes. And we chose to write you into our lives forever. At saka, dagdag ni Blake habang pinapakita ang kanyang tablet. I already deleted the original DNA records and replaced it with the new one in all government database. Officially and biologically, you are now 100% Raven son. No one can ever question that again. Napangiti si Bettina habang pinapanood ang kanyang mga anak. Lumingon siya kay Raven na nakaupo sa sofa. Pilit na tinitiis ang sakit ng kanyang mga sugat. Raven, tawag ni Bettina. Bettina, I'm sorry for everything. For not believing you 7 years ago. For the pain I caused. Sabi ni Raven. Lumapit si Bettina sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Raven. Matagal na kitang pinatawad nung gabi na sumangga ka ng bala para sa mga anak natin. Let's start over, Raven. For real this time? Dad, tawag ni Connor. Lumapit din siya at yumakap sa binti ni Raven. Can we still be your bosses? Gusto ko pa rin maging assistant kita. Natawa si Raven, isang tawang puno ng ligaya. Of course, anything for my geniuses. Ang gabi ng unos ay natapos na. Ang pamilyang tinapon sa ulan ay muling nabuo. Mas matalino, mas malakas at mas mapanganib sa sinumang susubok na muli silang paghiwalayin. Habang ang pamilyang Ronquillo Mendoza ay unti-unting bumabangon sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang nilalamon ng dilim na sila rin ang may gawa. Sa mundong pinagtatakbo ng triplets, ang paghihiganti hindi isang mabilis sa kaganapan. Ito ay isang proseso ng sistematikong pagdurog sa kaluluwa. Ang pagbagsak ni Miranda Del Fierro sa loob ng Correctional Institute for Women, wala nang reyna ng manipulasyon. Si Miranda na dati hindi humahawak ng kahit na anong bagay na walang tatak ng Hermes o Gucci ay kasalukuyang nakaluhod sa malamig at malansang semento ng kusina. Bakit hindi pa tumalinis? Sigaw ng isang matanda at barumbadong bilanggo, sabay sipa sa balde ng tubig sa harap ni Miranda. Nanginginig ang mga kamay ni Miranda habang hinahawakan ng basahang puno ng dumi. Ang kanyang mga kuko na dati maingat na nakamanicure ay basag-basag na't puno ng libag. Ngunit hindi ang pisikal na paghihirap ang pinakamasakit sa kanya. Gabi-gabi sa loob ng kanyang selda, bumubukas ang isang malit na monitor sa tapat ng kanyang higaan. Isang regalo mula kay Blake. Hindi ito namamatay. Pinapakita na itong mga livestream na masayang buhay ni Raven at Bettina. Nakikita niyang kanyang dating pinsan na maligayang karga ang triplets, ang mga halik na para sana sa kanya at ang yaman na dati kanyang ninanakaw. Raven, Bettina, pakawalan niyo na ako! Hiyaw ni Miranda sa gitna ng gabi. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tawa ng kanyang mga seldamate. Ang kanyang huling alas, ang lihim ni Connor ay naging sarili niyang bitag. Dahil sa ginawa niya, mas lalong tumibay ang pamilyang gusto niyang wasakin. Si Miranda ay nabubuhay sa isang impyerno kung saan ang kanyang parusa ay ang panoorin ng kaligayahan ng mga taong kanyang kinamumuhian, habang siya ay unti-unting nalilimutan ng mundo. Ang pagkalunod ni Doña Estela, sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya, isang matandang babaeng nakaupo sa isang plastic na upuan sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Si Doña Estela, ang kanyang mga diamante napalitan ng mumurahing plastic na beads at ang kanyang sutlang terno ay napalitan ng kupas na duster. Alice Stella, ang utang mo bigas, kailan mo babayaran? Sigaw ng kanyang kapitbahay. Ay, Ama Ronquillo, magpapadalang anak ko ng pera, sagot ni Stella. Ang boses ay puno ng desperasyon, ngunit alam ni Stella ang katotohanan. Tuwing katapusan ng buwan, nakakatanggap siya ng isang sobre. Sa loob nito ay may sapat na pera para sa pagkain at gamot. Hindi galing kay Raven, kundi galing kay Asher. Ang sobre ay lagi may kalakip na note. This is the exact amount Bettina earned per month when you threw her out. Experience how she lived. Only then will you understand the cause of your pride. Wala siyang magawa kung hindi tanggapin ang barya. Ang babaeng dati ay namumuno sa mga gala at charity balls ay ngayon isa na lamang Aling Stella na pinagtatawanan sa palengke dahil sa kanyang mga kwento na nakaraang karangyaan na wala namang naniniwala.
Ang kamatayan ng halimaw, si Dante Vargas. Para kay Dante Vargas, ang triplets ay hindi nagbigay ng pagkakataong mabuhay sa kahihiyan. Para sa kanila, si Dante ay masyadong mapanganib para iwanang humihinga. Sa isang maximum security psychiatric facility sa ibang bansa, si Dante nakakulong sa isang white room, isang kwartong walang kahit na anong kulay, walang tunog at walang bintana. Ang kanyang isip na dati puno ng mga madidilim na plano ay unti-unti nang bumibigay. Araw-araw ang mga speaker sa kanyang silid ay napapatugtog ng boses ni Connor, ang batang kanyang tinakwil at ginamit. "You are not my father. You are just a ghost that no one remembers." Isang umaga natagpuan na lamang si Dante na nakatitig sa pader. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang kanyang buong organisasyon ay tuluyan ng binura ni Asher at ni Blake sa mapa ng mundo. Ang bilyonaryong kriminal ay namatay sa loob ng kanyang sariling isipan. Nilamon ng takot sa 37 taong gulang na bata na kanyang minaliit. Samantalang sa deck ng isang marangyang yate sa gitna ng dagat, nakatayo ang triplets habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likuran nila, sina Raven at Bettina ay magkayakap. Binabawi ang 7 taong nawala sa kanila. "Jabal done, brothers," sabi ni Asher habang tinitingnan ang huling report sa kanyang tablet tungkol sa paglipat ng lahat ng Vargas assets sa kanilang pangalan. "What's next?" tanong ni Blake. "The world is basically our playground now." Tumingin si Connor sa kanyang mga magulang at ngumiti. Ang kanyang mga matay puno ng kapayapaan. "Next? Next is being kids. Pero Asher, siguro pwede nating i-hack ang school system bukas? I don't want to take the math exam. It's too easy." Napatawa ang tatlo. Ang mga genius master ay nahanap ng kanilang tunay na kapangyarihan. Hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa pamilyang handang lumaban para sa kanila. Ang mga kontrabida ay may kanya-kanya ng krus na pinapasan, habang ang pamilyang Ronquillo Mendoza ay naglalayag patungo sa isang kinabukasang sila lang sumusulat na sariling tadhana. 5 taon na nakalipas, ang penthouse sa Makati ng dating kuta ng triplets ay napalitan ng isang state-of-the-art na kuta sa isang pribadong isla sa Palawan, ang Ronquillo Mendoza Archipelago. Dito, ang teknolohiya at kalikasan ay nagtatagpo, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang 3 binatilyong naglalakad sa dalampasigan, suot ang kanilang mga pasadyang puting linen suits. Sa edad na 12, sina Asher, Blake at Connor ay hindi na lamang mga bata. Sila nang tinaguriang The Untouchable Trinity. Sa mundo ng pandaigdigang panlalapi at teknolohiya, wala nang bakas ng pag-alinlangan sa kanilang mga mata. Ang bawat isa ay lumaking taglay ang bagsik ni Raven at tatag ni Bettina. Habang naghahandang pamilya para sa isang marangyang selebrasyon ng kanilang anibersaryo, isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Si Blake na ngayon ay may mas malalim na boses at mas matalas na tingin, ay mabilis na binuksan ang kanyang hologram display sa gitna ng hapagkainan. "Mom, Dad, may pumasok sa airspace ng isla. Isang hindi otorisadong fighter jet." Ulat ni Blake. Agad na tumayo si Raven. Ang kanyang katawan ay mas matikas na ngayon at puno ng otoridad. Ngunit bago pa siya makakilos, tinaas ni Asher ang kanyang kamay. "Relax, Dad," sabi ni Asher na may kalmado ngunit nakakatakot na tono. "We've been expecting them. Ang sindikato ni Vargas sa Europa. Nagpadala sila ng kanilang last hope para magiganti. They think because it's a celebration, our guard is down." "Inutusan niyo na bang mga security?" tanong ni Bettina, bakas ang pag-alala sa kanyang boses. "Security?" Natawa ng bahagya si Connor habang pinaglalaruan ang kanyang bagong voice-activated drone controller. "Mom, we are the security." "Blake, activate the Aegis system." Sa isang pindot ni Blake, ang buong isla ay nabalot ng isang invisible electromagnetic pulse at ang fighter jet sa itaas ay biglang nawalan ng kontrol. Ang makina nito'y namatay at ang mga armas nito'y na-disable sa loob ng 1 segundo. "Connor, take the controls," utos ni Asher. Gamit ang kanyang controller, nahack ni Connor ang autopilot ng fighter jet. Sa halip na sumabog, pilit niyang pinalapag ang eroplano sa isang bakanting landing strip sa kabilang panig ng isla. "They wanted an intense encounter," bulong ni Connor habang nakangisi. "Pero hindi nila alam na nilalaro lang natin sila." Dinala piloto at ang kasama nito sa isang high-tech na detention room sa ilalim ng isla. Pagpasok ni na Raven at ng triplets, ang mga attackers ay nanginig sa takot. Hindi si Raven ang kinatatakutan nila, kundi ang 3 batang nakatayo sa likuran nito. "Sino nagutos sa inyo?" tanong ni Raven. Ang boses ay parang kulog. "Hindi kami magsasalita,"
Sagot ng piloto. Lumapit si Blake. Hawak isang malit na syringe na may kulay asul na likido. This is a neurostimulant. Hindi to nakakamatay pero gagawin tong 1,000 beses na mas sensitibo ang pandinig at pakiramdam nyo. Kahit ang tunog ng sarili mong paghinga, mararamdaman mo na parang pagsabog. Or, singit ni Connor habang pinapakitang kanyang tablet. Pwede ko ring i-upload ang lahat ng bank accounts ng pamilya nyo sa dark web. Within an hour, thousands of hackers will be hunting your wives and children for the bounty I just placed on their heads. Wait, no please! Sigaw ng piloto. Si Victor Vargas, ang kapatid ni Dante. Siyang nagutos. Gusto niyang bawiin ng Connor, ang bata. Natahimik ang silid. Lumingon si Asher kay Connor. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Connor. Isang ngiting nagpapatunay na siya itunay na anak ng isang Ronquillo sa puso't sa gawa. Sabihin mo sa kanya, sabi ni Connor. Lumapit siya sa piloto, tinitigan to sa mata. Na ang batang hinahanap niya patay na. Ang kaharap niyo ngayon ay ang kukuha sa huling piraso ng kanyang imperyo bukas ng umaga. Tell him, the Ronquillos are coming for his neck. Matapos ang insidente, bumalik ang triplet sa balkonahe kung saan naghihintay si Bettina. Ang gabi ay muling naging payapa. Kumalik ang triplet sa pisngi ng kanilang ina bago tumabi kay Raven. Dad, tawag ni Asher. The Vargas issues officially closed. By 4 a.m., Victor Vargas will be bankrupt and in the hands of the authorities. Inakbayan ni Raven ang kanyang 3 anak. I'm so proud of you boys. You've become more than what I ever hoped for. We learn from the best, Dad, sagot ni Blake. And from the strongest mom in the world, dagdag ni Connor habang nakasandal kay Bettina. Sa gitna ng karagatan, sa ilalim ng mga bituin, ang pamilyang dumaan sa pinakamatinding unos ay nanatiling nakatayo. Ang triplets ay hindi na lamang mga biktima o mga henyong bata. Sila ng mga bagong hari ng kanilang imperyo. Handang protektahan ang kanilang pamilya hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. At dito na po nagtatapos ang madamdamin at makapigil hiningang kwento ng pamilyang Ronquillo Mendoza mula sa hirap at ulan hanggang sa rurok ng tagumpay. Napatunayan ni Bettina, Raven at ang ating mga kahangahangang triplets ng tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo kundi sa tibay ng pagmamahal at sa tapang na harapin ng anumang unos. Sa lahat po ng nakinig, tumangkilik at sumubaybay mula sa kabanatang 1 hanggang sa huling yugto. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Ang inyong mga comments at support ang nagsisilbing inspirasyon namin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Huwag po kayong aalis dahil marami pa tayong susulating mga pahina at buuing mga tadhana. Muli po'y ako si Miss Maria, ang inyong tagapagsalaysay, at sa ngalan ng aming manunulat na si Mr. LG, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling matatag, manatiling mapagmahal, paalam po.